Ilang araw na rin itong lettuce sa ref, kaya naisipan ko na nga siyang kainin at ito na ang pinaka-breakfast ko for today. And maya-maya nga pala nabanggit ni Pinggoy na meron silang dala galing doon sa kabilang bahay. Ito po ay regalo for Koa from our viewer, si Miss Chloe. So siya po ay nagkataon office mate din ni James, kapatid ni Pinggoy. So eto nga yung laman niya, sobrang tuwang-tuwa talaga yung mga kids ko dito. And ayan, may pa-gift card pa nga. Grabe din, ang bongga ng mga paregalo. Maliban dito sa Rainbow Corn, meron pa siyang medicine case or medicine kit na included. Thank you so much, Miss Chloe. Meron nga rin palang inuwi si Pinggoy galing sa kabilat. Since fiesta doon, nagluto siya ng mechado. So, eto yung inuwi niya. Meron din siyang inuwi na Bicol Express. So, after nga maiinit ni Pinggoy itong mechado for the kain nga ang mamshi. Dahil naisip ko, maglalaba pala ako. Kailangan ko ng madami-daming energy. Kailangan busog talaga ako para iwas init ang ulo. Charot. Na-isort ko na rin pala yung mga labahin dito sa lamesa. At kaya medyo madami-dami yan. Dahil nung nakaraan, nagpalit ako ng bedsheet, syempre may mga kumot, punda. Nagpalit na rin ako ng tuwalya namin at saka sofa cover. Lately, kapag naglalaba ako gamit itong automatic washing machine, hindi ko na sinasabay yung Fabcon doon sa detergent. Napapansin ko kasi parang hindi talaga maamo yung Fabcon. So, binabantayan ko na lang talaga at kapag last 13 minutes na nga, tsaka ko lang nilalagay doon sa dispenser yung Fabcon. Buti na lang din, maganda yung sikat ng araw ngayon, kaya masarap din talaga maglaba. Natapos na rin pala yung first load, kaya naman for the sampay na ang mamshi. And then, eto na nga po tayo for the bantay dahil 13 minutes left na, it's time para magdagdag ng Fabcon. So, diyan ko na lang siya nilalagay doon sa may detergent na dispenser kasi doon lang din naman bumabagsak yung tubig. Tapos na tayo sa second load, kaya naman aalisin ko na nga yung mga bagong laba at ililipat ko na siya dito sa palanggana para maisampay na. At ang next na isasalang ko naman yung mga light colored na mga bedsheet at punda. Nung nakaraang naglinis ako ng kwarto, syempre pinagtatanggal ko yung mga punda, bedsheet. So napansin ko merong iba doon na may lamat, kaya isa-isa ko nga yan tinitignan para naman malagyan or mapatakan ko muna ng color safe na bleach yung may mga lamat para naman matanggal siya. So eto kasing washing machine namin, medyo mahinhin yung ikot niya, pero in fairness nakakatanggal naman siya ng mga mancha-mancha. Hindi ko pa pala naayos yung posisyon ng washing machine kasi may mga nabasa rin ako sa comment na okay lang naman daw mabasa yung likod ng washing machine, wag lang yung mga pindutan sa automatic washing machine dahil pag yun daw ang nasira, mahal magpagawa. Noong mga oras na to pala, nagbabawi ng tulog si Pinggoy dahil kahapon nga, fiesta sa kanila, halos wala rin talaga siyang pahinga dahil nagluto siya doon. Syempre for the inom-inom sila doon. Late na rin sila nakauwi ng bahay, kaya naman ngayon pa lang iti-take advantage ko na to dahil mamaya pagising niya aalis ang mamshi. So isa rin sa mga New Year's resolution ko is every month dapat meron talaga akong me time. So bago pa man din ako lumarga, syempre kilos-kilos muna sa bahay. Medyo malalaki na rin naman yung mga anak ko kaya hindi na sila masyado alagain talaga, unlike noon nung maliliit sila na Diyos ko, napakahirap talagang makahanap ng time para mag me time or solo day. Wala rin naman problema kay Pinggoy kapag maalis-alis ako, kapag nag me time ako dahil alam niyang kailangan ko yon at the same time basta meron siyang enough na tulog, mababantayan niya yung mga bata. Pwedeng-pwede ako lumarga anytime. At saka hindi rin ako nanghihingi kasi ng pera. So kapag may gusto ako, yun din ng kagandahan kapag may sarili kang income. Kapag merong mga kailangan, may mga gusto kang bilhin, magagawa mo, hindi mo na kailangan magpaalam. Pero syempre, iba-iba naman tayo mga mamshi ng sitwasyon sa buhay. Actually, hindi ko talaga natapos lahat ng mga labahin ko dahil kapag tinapos ko yun, baka gabi na nga ako talagang matapos at baka hindi na ako matuloy sa me time na ito. So dito nga pala ako napadpad sa may SM Santa Rosa. Alam mo ba, una kong tinanong sa guard dito, saan po banda yung Banapol? Kasi meron akong nabasang message yata sa akin or comment na ang sabi, may Banapol nga daw sa SM Santa Rosa. So yun lang yung tumatak sa isip ko. Kaya hindi na ako nag-abala pang i-google siya kung legit ba. Hala, sabi nung guard, wala po, matagal na po nag-move out yung Banapol dito. Sobrang na-disappoint ako. Kaysa naman maghanap pa ako ng ibang lugar para lang makain yung Banapol cravings ko. Dito na lang ako. Total, malaki-laki rin naman itong mall. Kaya mapapagod ako ng husto kakaikot. But before that, kumain na muna ako dito sa Subway. Tinry ko yung sliced beef nila. At saka umorder lang din ako ng milk tea sa Coco. Busog na nga ang mamshi, kaya for the lakad na tayo. Una ko nakita itong long socks. Perfect para kay Pinky ito. 3 pair, nasa almost 400 na siya. Ang ganda rin itong mga to from Baleno. Alam mo, maganda yung tela ng mga damit sa Baleno. Nakabili na kasi ako before ng mga t-shirts, shorts, at saka underwear sa Baleno. Magaganda sila. Na-enjoy ko talaga yung ganitong window shopping. Kahit nung wala pa ako mga anak, pag rest day ko,
tapos hindi kami magkasama ni Pinggoy, talagang tinitake advantage ko na talaga na mag-ikot-ikot sa mga department store, sa mga mall, and kahit abutin pa ako ng gabi, walang problema talaga sa akin. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong cabinet. Napakalaki niya, tapos may adjustable layer pa siya. And in fairness ha, napaka-aesthetic din nito. Tumingin-tingin na rin ako ng mga drawer dito dahil yung kay Pinggoy medyo nasisira na nga siya. So ito ay from Orocan. Tapos nakita ko meron na rin palang included na wheels, which is maganda para pwede mong mailipat-lipat, less hassle yung mga drawer. Nagagandahan din ako sa ganitong plastic cabinet kasi alam mo matibay siya at saka ang dami mo talaga mailalagay. Pwede yan sa kwarto, pwede rin gawing pantry o kaya sa garahe. Nung hindi pa ako nakakabili ng mega box na cabinet na ginagamit namin sa kwarto, ganito rin talaga yung ina-eye ko talaga na design. Kaso walang malapit na mabibilhan sa amin ng ganito and hindi rin ako makakita ng ganyan online. Ito naman yung mga next na nakita ko sa may kitchenware area nila. Ang ganda nitong mga baked dish na Nagagawa ko na talagang pigilan yung sarili ko na bumili ng mga kung ano-anong gamit dahil una pa lang, wala naman akong paglalagyan ng mga yan. Pero eto pala yung hinahanap ni Pinggoy na plato. Nung nakaraang kumain kami sa may Yuga na restaurant, ganito yung plato nila. Sabi ni Pinggoy, gusto niya yan. Kaso, masyadong mabigat at magaspang yung texture niya. Ito rin pala yung isa sa mga dinayo ko dahil gusto naman ni Pinky, bunny corn naman yung kanya. Initially, dapat sa online kami bibili. Pero kung meron naman na dito at nandito naman ako, edi for the checkout na. So, ganitong medyo malaki yung kay Kowa. Yung kay Pinky naman na bunny corn na gusto niya, maliit lang talaga yung size na available, which is okay lang kasi mas maliit, mas mura. Maliban sa oxalot corn at bunny corn, may poppy corn, may mermaid corn pa nga. Thank you nga pala ulit, Miss Chloe, at naalala mo pang magregalo sa bagets ko. Thank you, thank you. Next naman, gusto ko talaga ng pants. Bagong pants na wide leg kasi halos yung mga nasubukan ko, straight pants, flared, skinny. Unang kita ko pa lang dito sa mga pants na naka-display sa Bossini. Nagustuhan ko na talaga siya. So for the sukat nga ako dito, meron akong 3 pants na itatry. Iba-iba yung sizes nito kasi hindi ko na rin alam kung ano yung tamang waistline ko. Itong color black, size 31 siya. Nagustuhan ko yung fitting niya dahil sakto sa akin. Next naman, size 34 ito. Cream yung color niya. Gustong-gusto ko rin siya. Natatakot lang ako pag naman-siyahan. At saka napansin ko nung sinukat ko na siya, medyo manipis. Ito talaga sana yung gusto ko kaso manipis nga siya. Kaya X na muna. And then next naman nagtry ako nitong gantong color. Size 33 naman ito kaya medyo maluwag sa akin. After makapili ng pants, dumiretso naman ako sa may naka-display na belt. So tumingin lang ako dito ng belt na very classic lang yung atake. So ayan, binili ko yung pinakamurang belt na pwede sa babae. So ayan na nga at for the checkout na tayo. Alam mo, bago pa ako umalis, alam ko na may mga mabibili ako dito. Ewan ko ba, bakit hindi ko inalalang magbit-bit ng eco bag? Napabili pa tuloy ako ng eco bag dito para rin less hassle sa mga bibit-bitin ko. And pagdating ko nga sa may pen shop, ang gaganda ng mga to, mga t-shirt nila. Sobrang naka-sale, as in, tigto 299 lang to. Dati yung iba dyan, mga 799. So, bumili ako ng 4. Isa para kay Papa, which is itong plain black. Then, 3 t-shirt naman para sa amin ni Pinggoy. Kasi nahihiram ko naman yung mga damit niya dahil mas malaki pa nga yung size ko sa kanya. Halos lahat ng mga boutique talagang pinasok ko na rin. Lalo na yung may mga nakalagay na sale. Kasi aminin, talagang dun tayo na eenggan yung pumasok sa mga shop, diba? At saka naghahanap kasi ako ng ibang color na wide leg pants like dark denim. Yung tipong masusukat mo talaga para alam mo kung fit ba talaga sa yung pantalon o hindi. Tapos ito, ang cute nitong mga pants pambata sa H&M. Grabe no. Kung minsan mo lang naman bibilhan yung mga bagets mo ng mga damit. Parang worth it naman talaga kung dito mo sila ibibili. Gaya na lang nito. Ini-imagine ko pa lang na suot to ni Kowa at Pinky. Parang oh my God, super duper cute na. Alam mo, hindi lang halata pero grabe na rin yung mga nalakad ko ngayon. Hindi ko lang makount yung steps ko dahil ganitong relo nga ang suot ko. Sinubukan ko na rin kasi itong gamitin para magawan ko ng content bago natanggap ko kasi itong free sample na relo. And sobrang ganda niya. Ngayon ko lang yata nalibot ng medyo matagal-tagal itong SM Santa Rosa. Ang laki niya pala. Alos wala ring tigil yung kakalakad ko. Nakaramdam na ako ng gutom. Umorder nga pala ako dito ng pizza sa Pizza Hut. Isang box na talaga pero yung isang slice pinaiwalay ko na kay ate para makain ko na. Para hindi na ako gumastos pa ng extra. Tapos nagulat ako, meron pa palang Blue Magic ngayon. Parang nung high school, 'di ba? Yung mga ganito, papel meroti, sekosana, heartstring. Yun yung mga usong-uso noon, 'di ba? At saka ito talaga yung feeling ko talagang signature.
Hindi yung mga ganitong laruan, parang hindi nawawalan talaga yung Blue Magic. Kaya for the bili ako dahil ipaprank ko ang mga bata gamit ang poop toy. Dito naman ako sa Kashika and pipili lang ako dito ng isang cologne or pabango. Ayan, yung pinakamura lang. And in fairness naman, mabango naman ito. Yung mind yung nagustuhan ko. O diba, napakasaya talaga ng me time na ito. Paglabas ko nga, gabi na. Pero hindi pa ako tapos dahil dadaan pa ako ng Shopwise kasi kailangan namin ng gatas para sa kape na tinitimpla namin. So pagka-uwi ko nga, andito ako sa apartment ni Papa dumiretso para maghatid ng ayuda. Wow! My favorite colors, black. I love you, Nak. Thank you. Oh, ganda na. Oversize kasi yung style nitong t-shirt kaya extra small yung pinili ko kay Papa at bagay na bagay sa kanya. Pagka-uwi ko pala, si Pink na lang ang gising. Si Kowa, si Pinggoy, tulog na. So, pinakita ko agad kay Pinky yung bago niyang toy. Tuwang-tuwa siya, lalo na doon sa poop toy galing Blue Magic. So, eto na nga at aasikasuhin ko na rin yung mga pinamili ko sa Shopwise. Etong outside lang talaga ang bibilhin ko. Pero kita mo naman, napadami pa nga ang nabili ng Momshi. Pero okay lang yan. Additional stocks din naman yan dito sa bahay. So, for the go. Actually, ng mga oras na yan, talaga nakakaramdam na rin ako ng pagod dahil nga, grabe rin yung paglalakad ko doon sa mall. Eh, hindi ko naman na araw-araw ginagawa yung paglalakad, diba? Pero naisip ko kasi, kung hindi ko to ililigpit ngayon, matatambak lang to dyan sa may kusina nga namin. So, eto nga pala, yung itsura nung toy ni Pinky. Surprise toy kasi siya. So, ayan yung laman. Super duper cutie. Eto naman yung kay Kowan na regalo from Miss Chloe. Bago pa man din tuluyang matulog, naisip ko, ikabit ko na kaya ito kasi medyo nadidiliman nga ako dito sa kusina, lalo na dito sa may lababo area. So 3 meters nga pala itong LED strip light na napili ko. Water resistant din to kasi sa ibang video nakikita ko, nilulubog pa nila to sa tubig. Usually kasi yung mga nakikita kong ganito, nilalagay sa likod ng TV, likod ng mirror, o kaya sa palibot ng ceiling nila. Pero ako, ang kailangan ko talaga is something na mailalagay ko sa ilalim ng cabinet na disaksak sa power outlet. Kasi may mga na-try na rin naman ako na rechargeable. Nakakatamad kasing mag-recharge from time to time. Meron palang iba't ibang kulay ng ganitong ilaw. Ang pinili ko, yung white light. Meron din yung warm at saka neutral light. At saka color blue, color pink. So, 3 meters yung haba na napili ko. In fairness ha, medyo may sobra pa pala siya dito. Ito kasi yung pinakamaiksi na nakita ko, 3 meters. Pero meron ding mahaba nito, up to 50 meters. Tapos, meron pala itong included na parang clamp na doon mo nga siya isisiksik. Hindi ko siguro napansin nung nag-unboxing ako nito. So, nawawala siya. Tapos, hindi ko malaman kung paano ko nga siya ikakabit. Pero dahil hindi nga rin ako mapalagay, ang ginawa ko na lang, naganap ako ng cable tie. Tapos, siniksik ko na lang yung cable tie doon sa bracket ng cabinet. And ayan, naitawid ko. Naikabit ko naman siya ng maayos. Nagising na rin pala si Pinggoy dahil inabot na nga ako ng midnight kakaayos dito. Naligo na rin siya dahil may shift siya tonight. At pinakita ko na nga sa kanya itong bagong strip lights. Nagustuhan niya. Kaso medyo ansaka lang nung dito sa may kaliwang gilid. Kasi sobrang nga siya. Ayoko naman putulin kasi kapag nagputol ka ng ganito, every 1 meter daw dapat. Ayoko namang mabitin. Mas okay na siguro yung ganyang sobra, diba? Ganito yung effect niya kapag in-off ko yung ilaw sa sala. And then, kapag in-off ko pa yung main na ilaw dito sa kusina, ayan na lang yung matitirang ilaw. In fairness, maliwanag dito sa may prep area nga kapag trip lang namin maghugas ng pinggan at ayaw namin yung sobrang liwanag. Pwedeng-pwede na talaga yan. If ever na-bet nyo ng strip light na ganyan, lagay ko yung link sa comment section and nasa showcase ko rin. Magkakape na nga si Pinggoy kaya nagpainit na siya ng tubig. Tinanong niya kung nakabili nga ako ng gata. Syempre naman, meron palang niluto kanina si Pinggoy. So, para siyang beef tapa. Tapos yung pinaglutuan niya ng tapa, doon niya finried rice yung kanin. Malamang finried rice. Ano ba yan? So, ayun, napakasarap ng dinner ko. And kaya nga pala meron kaming gantong nilalagay. Kasi supposedly, ito yung lagay ng mga sando kapag nagluluto. Ginagawa kasi namin tong phone holder, lalo na kapag kakain at gusto naka-cellphone. Tapos, diyan ko na lang pinapatong yung plant decor namin sa lamesa. So, ayan yung itsura nung cellphone ko na nakapatong doon sa spatula rack. Kita mo naman, nakakapag-selfie pa tayo dito ng mga video. And, kain na muna tayo. Mahilig din ako sa guyabano drink. So, first time ko nasubukan to. Nabili ko siya kanina sa Shopwise. In fairness, masarap siya. Lalo na kapag malamig. Nagising din maya-maya si Kowa. Nakita niya na nga yung poop toy. Tapos, siya pa yung may pakana na i-prank daw namin si daddy niya. Nagka-angry. Ha? Ba't nagka-angry yan? Eh, gusto ko pakarga eh.
Matutulog na pa. I-off mo yung ilaw. Tutulog na. Sleep na ka ba? Tayo dito. Si Siyempo? Did you prank me? Alam mo saan nabili yan? Blue Magic. Di ba pamatay ng Blue Magic? Ayun lang muna ang chika na Momshi for today's video. Follow me for more.